Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman. Elementary pa lang sila kasi may classmate na yan na medyo gay, yung nanabarakada. Hanggang sa dumating sila sa high school. To tell you honestly, nag-cross-dresser din si Sherwin. Mas kilala siya sa pangalang Shaula, yun ang alam ng mga tao dito sa San Carlos. Si Shaula, bago ko siya nakilala noon is, katulad ko din siya. Sumasali siya sa mga beauty contest, nag-makeup artist din siya, choreographer din siya ng San Carlos. Kung ang nag-makeup sa kanya pag sumasali siya ng beauty contest. Nakilala ko siya through my wife. Alam natin, member siya ng, ng third sex before. Naramdaman ko yung pagiging isang bading o binabain. Nung bata pa lang ako, syempre napaka-close ko sa nanay ko. Dahil halos lahat kami lalaki. So, yung pagpapalaki sa akin is nandun yung lagi akong kasama ng nanay ko. Tinuturuan ako sa lahat ng gawain ng mga babae. At syempre nandun din yung mga impluensya ng mga kaibigan, nakikita mo sa TV, at saka yung nagiging malapit ka sa mga babae. So somehow nagkaroon ka ng tanong sa sarili mo, bakit kaya ako ganun? Somehow merong galit yung parents ko, pero hindi ko rin naramdaman yung pagmamaltrato o hindi kagaya ng iba na hindi sila tanggap ng kanilang mga magulang. Pero naramdaman ko din kahit paano yung pagmamahal ng magulang ko dahil naging mabuti akong anak sa kanila at hindi ako gumawa ng bagay na ikakahiya ng pamilya ko na kahit ganito ako, pwede nila akong ipagmalaki. Si Ibrahim, wala naman akong problema sa kanya eh. Mabait yan mula nung bata pa yan. Siya matino siya kasing tao eh. Hindi siya gagawa ng yung madadamay sa pamilya sa kahihiyan. Dami niyang pinasukan na trabaho kasi ang hirap ng buhay namin. Maasikaso sa bahay, maalalahanin, matulungin. Talagang ano sa kapatid niya eh. Hindi niya pababayaan. Paliguan niya, bihisan niya, bigyan niya ng pagkain, ganun yan. Katuwang ko yan, lalo na pag may pupuntahan akong importante, pagdating mo, wala na. Malinis na lahat yan. Napakaswerte ko masasabi ko dahil tanggap ako ng pamilya ko kung ano ko noon. But somehow, mahirap dahil meron kang isang bagay na hinahanap na kahit kailan parang kulang lagi sa sarili mo. Kagaya na lang ng pagmamahal, ng atensyon. So, yun hinahanap mo yun sa ibang tao. Siguro masasabi ko rin yung pagmamahal kasi ng magulang sa anak. May mga bagay na nahanap mo sa iba. Siguro, kaya dumating din ako sa point na nagkaroon ako ng mga karelasyon. Yung mga nakarelasyon ko naman, hindi siya nagtatagal. Dahil naramdaman ko din na parang iba kung anong intensyon ng mga lalaki. Kapag sinabi mo kasing bading, madalas yan maririnig mo, pera lang yung habol nila. Or inuman, o kumbaga material lang na bagay. So parang sabi ko sa sarili ko, parang ang hirap-hirap magmahal. Bakit ganun? Parang ang hirap ng maghanap ng tao magmamahal sa iyo. So at some point parang masaya, magulo na mahirap yung buhay ng isang bading na nakakapagod siya. Nakakapagod na kahit anong gawin mo, parang bakit parang kulang pa rin. Iniisip mo na gusto mo din ng may nagmamahal sa iyo. Gusto mo din na maramdaman na mayroon kang minamahal. Ngunit sa pagkakataon yun, hindi sa babae. Naging mas malakas o mataas yung desire mo sa katulad mo. So, syempre, nagkaroon din ako ng mga relasyon. Actually, nakilala ko si Sherwin way back 2004. Sa mga pageants din eh, kasi palagi din siyang
nag-organize ng mga beauty pageants, siya ang official choreographer ng Miss San Carlos. Pala pag may mga ayos ako ng kasal noon, sinasama ko siya, parang pinaka additional income din niya, pinag-makeup ko siya, naging makeup artist din siya at the same time. Ano din siya, nagmamanage din siya ng mga talents, ng mga beauty contestants, beauty candidates. And then ayun, gumagawa kami ng mga costumes dati. Siya ang nagtitrain ng mga candidates ko. Palagi kami magkasama pag may mga rampahan. Kasi siya ang kuminsan mag-i-MC, siya ang magkakabit ng SAS, hanggang sa hinikayat nila na sumali na rin. Palagi naman yan nanalo. Ang dami niyang SAS. Hindi lang siguro 30 na pieces. First runner-up, second runner-up, nag-champion, nag-Miss Gay. Noon, nanonood lang ako ng mga contest na mga Miss Gay. Pero hindi ko sukat akalain at kahit sa panaginip ko na hindi ko sinabi na sasali ako sa competition o ganun mga contest. But then, dumaan ako sa isang, sabihin na lang natin na trip lang namin ng mga kaibigan ko na sumali ako. So, yung buho ko maiksit. So, binigyan lang ako ng mga bulaklak sa ulo ko. Tapos, nung na-makeupan na ako, syempre, feeling mo maganda ka. So, nung na-makeupan naman ako, nag-transform naman yung itsura ko. And during that time na sumali ako, iba yung pakiramdam. Ang saya-saya mo kasi pakiramdam mo nga, ang ganda-ganda mo, and na-appreciate ka ng mga tao. And I was happy dahil napalad naman ako na nanalo ng second runner-up. Nakakuha din ng mga special awards. So, iba yung pakiramdam. Tinulungan ako ng mga hipag ko. Pinag-aral yung anak ko na babae. Nakapagtapos siya ng nursing. Sa awa ng Diyos, nakapasa ka agad sa board. Kaya yun, nakapag-abroad siya. Tapos tinulungan niya si Sherwin na makapag-abroad din. Humiram siya ng pera niya para makaalis. Kasi iniisip nila kasi ang buhay namin ang hirap, sobrang hirap. Sobra talaga. Kung pipili lang, gusto ko talaga, nandito sila. Lahat sila. Para magkasama-sama na kami. Pero paano kami mabubuhay pag wala kami mapagkikitaan dito? Kaya nagpursige sila na umalis para kumita rin sila ng pera. Pinabayaan ko lang. Nagpunta ako ng Middle East para magtrabaho, syempre, upang makatulong sa pamilya. Pero hindi ko sukat akalain na higit sa makamundong bagay yung natagpuan ko sa Middle East. Alhamdulillah, isa ako sa mga nagabayan ng Allah nung nagpunta ako doon. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Niwala sa panaginip ko na magmuslim ako. Maraming pagkakataon na nabigyan ako ng babasahin patungkol sa Islam. At sa unang pagkakataon na yon, binasa ko naman yung mga pamphlets na yon. Ngunit parang hindi ko siya binigyan ng importansya. Merong akong naging kaibigan na Arabo na isang doctorate, si Dr. Farid, na napakabait niya. Nagbigay sa akin ng mga babasahin patungkol sa Islam at patungkol sa Christianity. Open-minded naman akong tao. So binasa ko lahat yung mga binigay niya hanggang sa nagkaroon na ako ng mga tanong sa isipan ko na syempre, pinanganak akong Kristiyano, magulang ko Kristiyano, mga kamag-anak namin. So parang somehow, meron mga katanungan sa isipan ko. Meron ding sekta ng isang Kristyanismo na naghikayat sa akin upang umaten sa kanilang pagsamba. So sumama naman ako. So sa pagkakataon na sumama ako, parang nagulahan ako sa sarili ko. Hindi ko talaga siya matanggap dito sa puso ko. Kaya sinabi ko dun sa kaibigan ko na kung bukal dito sa puso ko, mismo ako ang babalik dito sa inyo, sabi ko. So yung gabing na yun, parang naramdaman ko sa sarili ko na parang naligaw ako. Naguluhan ako sa pananampalataya ko. So nagdasal ako nung gabi na yon. Na sabi ko, gabayan mo ko sa tuwid na landas. Hanggang sa kinamagaham, tinanong ulit ako nung kaibigan ko, si Dr. Farid, na kumusta na ako. Tapos sabi ko, pwede mo ba akong bigyan ng isang Pilipino na mas makakapagpaliwanag sa akin kung ano yung Islam? So pagkatapos nun, pinapunta niya ako sa isang Islamic center, and then nakausap ko si Ustad Yusuf Reyes, and then nagpaliwanag sila patungkol sa Islam. And then during that time, so, nagsyahada na ako
during the Ramadan din. So hindi siya ganun kahirap para sa akin tinanggap yung Islam. Napakadali dahil naunawaan ko at naintindihan ko. Dalawang bagay yung nabago sa buhay ko nung tinanggap ko yung Islam. Siyempre, unang-una doon yung pagkakilala ko sa nag-iisang Diyos, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yung pangalawa doon is yung paano ko binago yung kinagisnan kong buhay. Nung natagpuan ko ang Islam, nagkaroon ng direksyon yung buhay ko dahil alam ko na kahit anong religion mo, sa batas ng tao at batas ng Diyos, dalaw lang naman yung nilikha niya, yung lalaki at saka babae. So, ayoko na harap ako sa kanya at tatanungin niya ako kung anong nilikha niya at sasabihin ko na nilikha mo din ako, nabading ako. Wala akong karapatan na sabihin yon. Hindi ko pwedeng sabihin na nagkamali ang Diyos ng pagkalikha ng tao. So, ibig sabihin nun, lalaki niya akong nilikha, lalaki akong babalik sa kanya. Ayun na, alaman ko na nagpakatotoo na siya. Well, syempre, nung pagkatapos ko niyakap ang Islam, tinanong ako ng family ko kung kailangan ba yan sa trabaho ko. Pero sabi ko sa kanila, hindi siya kailangan, huwag silang mag-alala dahil nasa mabuti akong kamay. Sabi ko nung nag-chat kami, Queen, nag-Muslim ka na raw, sabi ng kapatid mo. Oo, Nay, sabi niya. At pinag-aralan ko kung anong katuruan ng Islam dahil kumbaga ang isang relihiyon o isang pananampalataya dapat hindi lang kung ano yung kinagisnan mo. May mga bagay na dapat na bukas yung isipan mo. Ayun, nalaman ko na maganda rin ang inalabasan ng pagpasok niya sa Islam. Na bakit ako magagalit sa kanya? Hindi naging hadlang din sa pamilya ko yung pagyakap ko ng Islam. Ngunit may mga, gaya ng mga kaibigan ko, yung may lumay yung mga loob nila. Siyempre, meron yung natuwa, merong hindi. Ay, talagang nagulat talaga ako nung nalaman ko na lang. Tapos na FB, palagi ko nababasa yung mga reaksyon niya. Talagang nagugulat talaga ako sa mga message niya sa amin na ganyan-ganyan. May association din kami dito sa San Carlos. Akong naging gay president sa gay association. Ang daming naging feedback or comments ng mga LGBT communities dito sa San Carlos. Maraming na-shock, maraming nagtaka. Parang hindi pa nagsisink in sa amin yung katotohanan na talagang pakaya ba kayang panindigan ni Sherwin yung pagiging Ibrahim niya, yung pagiging Muslim niya, yung pag-convert niya sa Islam? Well, syempre sa Facebook pa lang, nagulat na ako. Doon sa pagkakakilala ko sa kanya before, nung nandito pa siya sa San Carlos, hindi pa siya pumupunta doon. Ibang-iba, at nakakapag-chat kami, kinakamusta ko siya, binibiro niya ako, eto nagkibinata na pare, sabi gano'n. Ako naman to, tumatawa ako, syempre, hindi ko mapatunayan hanggat hindi ko siya nakikita. Pero sa ngayon, sa nakikita ko, binata na talaga. Tapos sabi ni Sherwin, sunugin yun na yung mga saskunay. Kasi nga nag-iba na ako. Yung mga sas niya, inipon ko sa isang plastic. Pati yung trophy niya, inipon ko sa malaking plastic. Yung mga kasama niya na gay, pumunta doon sa bahay, kinuha nila. Sabi ko, bahala kayo dyan. Ito na po yung mga natirang alaala niya. Katulad nito, ito yung photogenic siya noon. Siya yung Miss Gis sa Bugalyon, Pangasinan. First runner-up siya. Miss Photogenic, Best and Creative Costume. Pinasunog pa niya yung iba. Ito na lang yung mga naiwan na alaala namin sa kanya. Kasi sabi niya kasi yung pangalan na siya, wala na yan. Talagang sinunog niya na, binaon niya na talaga yan. Wala na, Ibrahim na talaga siya ngayon. Noong hindi pa ako Muslim, syempre, nandun yung masasabi natin na malapit sa tukso. Yung mga bisyo, mga ganyan, mga tropa. Oo, umiinom yan. Mahilig sa party-party. Kung saan ang pinupuntahan ng mga barkada. Tatawagin yan. Hihilain yan, isasama. Si Ibrahim ngayon, bilang isang Muslim, mas nagkaroon ako ng takot. Sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, aware ako sa mga bagay na ginagawa ko. Mas aware ako na gumawa ng mabuti at lumayo sa mga bagay na masasama na magdudulot sa akin ng kapahamakan. At syempre, mas nagbibigyan ko ng importansya, panahon at oras ang pagsamba, pag-alala sa aking tagapaglikha. Ayoko nang balikan yung kung ano man yung kinagistang kong paniniwala o pananampalataya. Ayoko na rin balikan yung mga bagay na masasabi ko na hindi siya masaya. Kasi bilang isang third sex ay hindi madali yung buhay. Kasi yung mag-struggle ka, natanggapin ka ng mga tao, is napakahirap nun. Yun yung mga bagay na ayoko nang balikan pa. Dahil nagtagpuan ko na yung matuwid na landas, natagpuan ko na yung sarili ko. At saka syempre, natagpuan ko na yung tunay na Diyos na dapat sambahin. So at least aware na ako sa lahat ng bagay na ginagawa ko sa buhay ko ngayon. So yung pagyakap ko sa Islam,
mas nabigyan ko ng pahalaga yung susunod na buhay kesa dito. Natanggal niya yung pag-iinom, pagninigarilyo. Tapos, hindi nagsasalita ng malalaswang salita. Hindi ganon kadali yung pagbabago. Siyempre, unti-unti. Hindi ganon. Isang araw, pwede ka nang magbago o maging matuwid ka na. Pero siyempre, pinaglalabaran ko pa rin yun hanggang ngayon. Yung mga pagsubok na binibigay sa akin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At laging humingi ako ng gabay sa Kanya. Lagi kong pinagdarasal na magawin niya maging makabuluhan yung buhay ko dito sa mundong ito. Maging mabuting impluwensya sa ibang tao, lalong-lalo na syempre sa pamilya ko na sana ay bigyan nila ng pagkakataon yung sarili nila, maintindihan nila kung ano yung naramdaman ko, kung ano yung natagpuan ko sa Islam. Gusto ko na maiparating sa mga tao, saka sa mga kaibigan ko, kamag-anak namin, kung ano ba yung katuruan ng Islam. Yung pagiging isang bakla ay isang pagsubok ng Diyos yan. Pagsubok na kailangan mo siyang paglabanan, pagsubok na kailangan harapin mo siya. Nung umuwi ako dito sa amin sa Pangasinan, syempre nakita ko ulit yung mga kaibigan ko, ng mga kasama ko dati na sumasali ng mga beauty pageant. Syempre gustong-gusto kong ibahagi sa kanila kung ano yung epekto nung Muslim ako. Pero nandun pa rin yung pakikitungo ko ng mabuti at maayos sa kanila dahil hindi ko pwedeng itago yung bahagi ng buhay kong yon. Kasi naranasan ko din kung paano maging isang katulad nila. Pinapaliwanag ko sa kanila kung ano ba yung halaga ng buhay dito sa mundong ito. Kumbaga magkaroon sila ng katanungan sa sarili nila na ito ba yung gusto mo para sa sarili mo? Sa tingin mo ba, ito din ba yung gusto ng Diyos para sa iyo? Siguro, ito yung magpapasaya sa kanila dito sa mundo, pero ang tunay na kaligayahan na hindi lang naman dito sa buhay na ito, higit doon sa kabilang buhay. Tama naman yung ginawa niya. Dahil tayo din po ay marami din po siguro yung pagbabago. Tulad niyan, yung ginawa niya. Nag-iba siya ng relihiyon. Inibitan po din niya ako na manood ng pamamahayag noong February 16. Binibigyan din niya kami ng leksyon tulad niyan, yung mga napag-aralan niya sa Islam. Maganda po yung mga naidulot din niya sa amin. Sana maging bukas sa kanila yung paanyaya ko na pag-aralan nilang Islam at makikita nila yung pagbabago mismo sa sarili nila. Lalong-lalo na syempre kung natagpuan nila yung tunay na Diyos na dapat nilang sambahin, gagabayan naman sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tuwid na landas, inshallah. Sherwin, pagpatuloy mo ang pagpalaganap ng inyong paniniwala at sana sa community natin maging parte ka ng kaayusan, katahimikan at kagandahan ng ating paligid. Sherwin, or also known as Ibrahim, I would like to congratulate you kasi feeling ko kasi parang nahanap mo na yung tunay na calling mo. And nakikita ko naman sa'yo na masaya ka sa ginagawa mo ngayon. And ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Sana ay maging successful ka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bilang isang Muslim, inaanyayahan ko lahat ng mga tao na ano man ang kasarian nila, lalaki man sila o babae, or kung ano man yung kanilang estado sa buhay, na maging bukas ang kanilang mga puso't isipan na inshallah bigyan kayo ng gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala tungo sa matuwid na landas. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hindi ito tulad ng pag-iwas sa barkada, paghinto sa bisyo, o pagtigil sa sugal. Ako, buong pagkatao ko ang itinatama ko. Inshallah na maging matagumpay ako sa jihad kong ito. At ako si Ibrahim Pagdanganan, at ito ang aking kwento. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.